out of order. Oh yes, very. Ano ka naman na tayo? Very, very excited. Thank you for supporting us. Of course. Ano ba yun? Alden fans, ito na nga ha, nag-grocery at saka spotted si Sir Alden mga kasambreros sa BGC, no? Ito po ay kahapon yata. So kasi kagabi ko siya na kita sa post mga kasambreros. Sabi dito, after mag-grocery sa BGC, spotted sa birthday with Augie and company. So umattend yata siya. Hindi ko alam kung invited si Sir Alden, no, sa birthday ni Sir Augie or siya ba yung nag-birthday, kasi kasama niya rin dito si Mama Loy, mga kasambreros and mga Cathlinatics. So nakakatawa kasi 'di ba tayo minsan kinokontra at parang nakita natin nag-aaway sila pag naglalabas ng items si Sir Augie Diaz at saka yung kanyang kasama. Parang minsan nanggagalitin tayo sa galit, no? Pero sila at the end of the day ay magkakaibigan na magtatropa mga kasambreros. So talagang ang fans lang minsan parang nasanay na rin sila, no, sa ganong takbo ng parang inadapt na nila sa kanilang sarili na ganun talaga ang showbiz, no? Kailangan may mga, kasi minsan yung mga items, blind items, yung mga kinukwento tungkol sa kanila na minsan hindi totoo. Minsan nagpapaangat din yan sa kanila, no? Parang it keeps them sa spotlight mga kasambreros kasi nga pinag-uusapan sila, no? Yung hindi ko lang talaga dito matanggap-tanggap at saka medyo na irate ako mga kasambreros ay yung kay Mark Alcala, no? Kasi hindi naman artista si Mayor Mark Alcala, no? Parang what for na nilalagay siya sa spotlight mga kasambreros, no? So parang doon lang, pero kina Sir Alden, no, kasi parang si Sir Augie Diaz, naman siya, parang parating good vibes kay Alden. Sina Ma'am Christy Fermin lang talaga yung minsan may mga negative na sinasabi kay Sir Alden mga kasambreros. And dito nga, no, talagang naka-black si Soiti at saka naka-glasses mga kasambreros, tapos parati ito siyang naka-white shoes, no, at saka naka-relo na alam ko mamahalin ito mga kasambreros. So enjoy lang si Soiti mga kasambreros. Hindi ko alam kung bakit siya yung nag-grocery, no, or baka sinamahan niya lang yung kanilang kasambahay na mag-grocery mga kasambreros, kasi sa yaman ni Sir Alden pag nag-grocery ito parati dyan sa BGC or saan man, talagang dudumugin na naman siya mga kasambreros. So ang cute pa ni Soiti dito. And then ito, next item natin. So si Ma'am Catherine, dun pala sa may polo mga kasambreros, no, may time pala dun na parang gustong ipahawak ng isang fan yung kanyang cellphone, kaso bawal mga kasambreros kasi nga Realme lang dapat. So dito ay nagpapapirma sila, tapos picture and yun nga, no, talagang with all humbleness at saka kindness at smiling face mga kasambreros ay bawal. So parang bawal mga kasambreros. So grabe, no, very loyal si Ma'am Catherine sa kanyang dito sa kanyang endorsement mga kasambreros or sa brand na kung saan ay kinuha siyang endorser. So bawal siyang humawak ng ibang phone, no, part ng kanilang kontrata. So dito masasabi talaga na stricto, no, yung mga brands talaga, no, ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So pag may mga contract glitch or contract breach ay talagang napipinalize. Kasi parang pagka hindi ka tumupad dun sa kontrata, parang kayo, no? Dito parang may something na, kasi hindi lang pa yung mga brands na kumukuha sa iyo, hindi lang sila basta brands, no? Sabi nga ni Sir Alden at saka ni Luis Manzano, part sila ng family mo, kung kaya loyal din yung mga brands kay Ma'am Catherine kasi nga very educated and very knowledgeable siya, no, when it comes to gantong mga bagay. So pag sinabing bawal. So grabe, no, loyal talaga si Ma'am Catherine mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros. So dun sa nagpalibreng kape pala, no, sila Soiti mga kasambreros dun sa may black screening. Ngayon ko lang to nasali sa ating items mga kasambreros. Hindi ko ito nasali nakaraan. So yun po, no, out of order, parang libreng kape. Tapos sina Ma'am Riza Fulkerson yung isa sa mga nag-assist din mga kasambreros, no, na kapatid niya Sir Alden mga kasambreros.
So, parang kawi coffee mga kasembreros. So, ito yung parang palibre, no, ni Sir Alden mga kasembreros sa mga umattend ng block screening ng Out of Order. Ang kulit, no? Parang syempre freebie, no? And dito pwede kang umorder ng libre. So, nice moves, no? Si Phenomenal Box Office King talaga. So, kindness, no? Talagang makes it all possible. And then ito, next item natin. So, itong si Ma'am Barbie, no? Ang kulit ng dalawa kasi parang kinakausap pa si Ma'am Barbie ng press, tapos, or ng mga vloggers, mga kasembreros, no? Media. Tapos, nung tinawag siya ni Alden, sabi niya, ano yun? Ano ba yun? Parang yung magtatropa na kunwari kausap ang isa, tapos yung parang normal na typical na magtatropa mga kasembreros na parang may kinakausap pa yung tropa mong isa na kaibigan, for example. Tapos tinawag mo siya, tapos sabi niya, ano ba yun? So parang kulit lang ng friendship ng dalawang to mga kasembreros. And todo suporta, no, dito nga sa isang video ay talagang todo puri siya Ma'am Barbie Forteza dito sa part ng interview rin mga kasembreros, no? Nasabi niya dito ay it's all for Alden talaga, no? Kasi nag-direct, nag-produce, actor pa siya. So parang napagrabe siya mga kasembreros sa ginawa ni Sir Alden mga kasembreros. So kanya to mga kasembreros, sabi ni Ma'am Barbara, no? Si Ma'am Barbie Forteza mga kasembreros. So grabe yung friendship, no? Bihira rin ng ganitong friendship sa showbiz mga kasembreros na alam ko may mga sekreto ito sila na alam ni Ma'am Barbie yung kanyang secret kay Ma'am Catherine mga kasembreros, no? Ni Sir Alden. And then ito, next item natin mga kasembreros. So itong dito ko lang nalaman, no? Sorry. Part pala ng cast, ito si Miko Manalo. So si Miko Manalo yata yung isa. Akala ko dati para siyang si Buboy Villar, no? So nung nag-post siya sa kanyang Instagram, doon ko lang nalaman na so part pala siya ng Out of Order. Akala ko isang vlogger or isang fan lang siya mga kasembreros, no? So siya pala si Miko Manalo na part ng cast mga kasembreros. So Miko Manalo just got home from the premiere of Out of Order na lalabas na sa Netflix PH sa October 2, 2025. Pics and vids during StoryCon November 19, 2023. So, ito pa pala yun. So, parang ganun para parang sa Hello Love Again. Bawal sila maglabas ng mga pictures at videos pag hindi pa tapos ang premiere night mga kasembreros. Let me talk about myself for a second. This project came at a time of uncertainty and doubts for my career and path as an actor. Kaya it was truly a wonderful surprise na maging bahagi ng isang special na proyekto. Nabigyan ulit ako ng pagkakataon na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. So grabe, no? Talagang si Sir Alden din dito ang naging isang matulay mga kasembreros. So salamat Viva Artist Agency, Viva Films, Myriad Corporation, 01, and so on. At higit sa lahat, salamat sa iyo, Richard Fulkerson Jr., sabi ko na nga sa pagtanggap sa akin na maging bahagi ng unang pelikula mong didirect. Ito na, balita lang sa akin dati kung gaano kakabait at mapagbigay. Masaya akong ma-experience yung first hand. Ang pagmamahal at respeto mo sa pagiging creator at di matatawaran. Kaya naman kita sa pelikula natin ang puso mo bilang tao. Salamat sa pagbigyan ng pagkakataon na mag-shine lahat ng character sa pelikula mo. Napaka-generous mo at sa pag-alaga sa aming lahat. So mahaba ito, no? Grabe. Pero nga, talagang nakaka-touch naman itong ni Miko Manalo kay Sir Alden. So dito mo nakita na mga buhay na patotoo, buhay na witnesses ito sila mga kasembreros, no? Tulad ni Sir Nico Manalo, and marami pang iba, no, na pwede mag-testify sa puso ni Sir Alden mga kasembreros. And then ito, so share ko lang ito last item natin mga kasembreros, no? Parang nag-post dito ang kapuso celebrity na mas nakakakilig pa rin sina Alden at Marian noong time na Carmela nga, no, na teleserye nila mga kasembreros noong 2014. Alden Richards, and parang kinumpara nila dito si Ma'am Ann Curtis at saka si Joshua
Garcia, mga kasembreros, no? Yung parang may bago silang ano yun. May teleserye rin sila, pero may chemistry din, no? Sina Ma'am Ann Curtis at saka Joshua Garcia. And ano naman to, parang tawag dito, parang ano lang to, trabaho lang itong kay Joshua at saka kay Ann Curtis, kasi nga syempre no, may pamilya na at saka asawa at anak ni si Ma'am Ann Curtis. So yung kanilang chemistry ay ano, parang sa ano lang, sa trabaho or sa teleserye lang talaga. So hanggang dun lang siya, mga kasembreros. Alright, so actually yun lang sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October, no, mga kasembreros. Parang hindi natin ramdam yung Pasko, no? Kasi parang mostly na pinag-uusapan ay ang mga gobyerno natin, no? At saka pamamahala, mga kasembreros, at saka korupsyon talaga. So, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, mga kasembreros. At para po sa ating Word of God ay sobrang unique nito, mga kasembreros, ha? Ang title natin, Kahit sa Impyerno. Psalms 139 verse 8. If I, King David speaking, ascend into heaven, you are there, referring to God. If I make my bed in hell, sa impyerno, behold, you are there. So God is there as well, mga kasembreros. So ito po, napaka-unique nito, mga kasembreros, no? Kasi na-mention dito ni King David, no, sa Salmo, na kung aakyat to siya sa langit, andun din ang Diyos. Kapag andun siya sa impyerno, kung gagawa siya doon ng kama o ng bed o doon siya mag-stay, mga kasembreros, ay andun din ang Diyos, mga kasembreros. Grabe, no? Isa ito sa mga unique action na verses sa Biblia, mga kasembreros. And there are so many more unique verses and amazing verses ng salita ng Panginoon sa Biblia, mga kasembreros. Kaya ngayon pa lang ay in-encourage ko na po kayo na basahin niyo po talaga ang Biblia, kasi kapupulutan natin ng aral and wisdom and guidance sa buhay talaga. And of course, no, pagkaan ito ng ating kaluluwa. And ito yung love letter sa atin ng Panginoon ng kanyang dakilang pag-ibig talaga, mga kasembreros. So ang verse na ito ay yung Psalms 139 verse 8 ay isa lamang sa maraming amazing verses sa Psalms 139 ng buong chapter, mga kasembreros, na kung saan si Haring David ay nagpapakita, no, one more time na yung perfect knowledge of man, God's perfect knowledge of man, na alam ng Diyos, no, yung kanyang amazingness at ang kanyang greatness ay muli niyang pinatunayan through King David, mga kasembreros, sa salmo na ito, na kung saan ay omnipresent ang Diyos natin. Gustong patunayan ng Diyos at saka i-present sa tao, no, ni King David, mga kasembreros, na ganito ka omnipresent. Ibig sabihin, kahit saan present ang ating Panginoon, mga kasembreros. Kahit saan tayo mapunta, no? Kahit sa Germany man tayo, sa USA, sa Canada, kahit sa Europe man tayo, sa Africa man tayo, kahit saang lupalop tayo ng mundo, mga kasembreros, nasa kwarto man tayo, nasa sala, nasa CR, kahit saan, mga kasembreros. So, kahit sa ilalim man tayo ng lupa, mga kasembreros, ito po yung ibig sabihin ni Haring David, mga kasembreros, na ganito kadakila ang ating Diyos, na He is omnipresent, kahit saan. Although, of course, yung trono niya ay talagang sa langit, mga kasembreros, and nakatingin siya sa buong, nagmamasid siya, no, sa buong sangkalupaan, sa sangkalawakan, sa sandaigdigan, mga kasembreros. So, ganun siya ka-powerful na Diyos, no? So, si King David ay talagang nire-remind tayo na sa verse na ito na ganito ka-amazing ang ating Diyos. The context of Psalm 139 is a poetic expression of God's incredible relationship with humanity, particularly focusing on knowledge and presence. So yan, mention natin yung presence sa mga kasembreros ng Diyos na makapangyarihan. David, the author, pours out his feelings about how God knows him intimately, even before he speaks a word. So grabe na, matindi, kahit na bago pa lang natin sabihin ang isang salita, bago pa lang natin ibuka yung ating bibig, mga kasembreros, God knows exactly yung ating sasabihin, yung nilalaman ng ating puso't isipan. And that's what we call all-knowing na Diyos, mga kasembreros. Omniscient siya na Diyos, mga kasembreros, no? Sa ating English vocabulary. This chapter marvels at God's knowledge, beginning from our creation and ending with how we are never outside of His reach. Grabe, no? So, ibig sabihin din ito, no, sa verse na ito, mga kasembreros, ay yung intimacy ng ating Panginoon, na ganun siya kalapit. He is
kumapa nearer than our near skin, no, yung ating balat, ang ating kalamnan. So he can be inside of us mga kasembreros, he can be outside. Kumapa ganun katindi mga kasembreros, no? I cannot fully explain in words na ganun po kadakila at ang nagagawa ng Diyos sa ating buhay. He is intimate sa lahat ng intimate. He is more intimate, he is closer than our husbands, our wives, our children, our parents, our friends, our BFFs mga kasembreros. So ganun po kung meron tayong mamahalin ng todo-todo ng sobra-sobra, ang Diyos po yun. Kung kaya niya sinabi yung greatest commandments na yung pinakauna na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, at saka yung pangalawa lamang ang tao. So ang tao na ito may represent our neighbors, ang ating mga asawa, anak, kapatid, magulang, and so on. So, ito yung pag-order ba? Ito yung pag-organize ng Panginoon na ganito dapat mga kasembreros ang pagmamahal na inaalala natin. Hindi niya sinabi na mahalin mo ang tao ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan. So, hindi po. Una niyang, kasi Diyos siya eh. Wala nang question doon because He created us, not that we created Him mga kasembreros, no? Hindi po tayo ang lumikha sa Diyos, kundi siya ang lumikha sa atin. So we are nothing without God. God is God even without human beings. So malinaw po yun mga kasembreros. So grabe, alam niyo po yung existence, yung creation ng tao. Isa ito talaga, kung parang, di ba ang mundong ito, pag magunaw na, no? Kung parang mapapatanong ka na nagsimula ang lahat, sa ganito-ganito, yung ending ganito. So, ano na mangyayari? So, parang isipin mo kapag nagunaw na yung mundong ito, mawala na isa-isa yung mga planeta, yung mga stars, yung moons, yung parang lahat-lahat ito, yung sky, yung ating tinatapakan. So, everything will be vanished. So, alam niyo yun, yung parang napapaisip pa kayo minsan na what a man, no, what a love for a man na meron ang Panginoon na what a love, no, what an amazing love mga kasembreros that God has for His people sa atin na parang we don't deserve to be created, we don't deserve to be loved, hindi natin deserving na ipadala niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ, but here we are, no, living, standing, and grabe yung kanyang yung kanyang pag-ibig sa atin na yung mysteries, yung ang daming misteryo mga kasembreros na gusto nating kung lahat ng ito ay mawala na, so ano na mangyayari? So parang ganun ba? So that is why it's really important kasi sa Revelation ay na-mention naman lahat yan mga kasembreros, no? Kung kaya it's really important to read our Bible. Understanding this verse also means recognizing our need for God. Even in our achievements, it's easy to forget that every good thing comes from God. David's admission that God is present in both heaven and hell, sa impyerno, urges us to reflect on our actions, knowing that we are always under His watchful eye. So, yun nga, no, nag-remind nito sa atin na dapat po ay maging careful tayo, no, sa ating pananampalataya, the way we act, and the way we treat other people, the way we serve Him and worship Him, no, spend time with Him mga kasembreros, kasi alam ng Diyos ang watchful siya, no, He knows every detail, no, kahit yung kahit nga yung numero ng ating buhok, di ba, kung alam niya kung ilang piraso at saka yung mga number of stars, no, alam niya mga kasembreros yung yung numero. So grabe, one of the most comforting lessons from Psalms 139:8 is the assurance of God's unwavering presence in our lives. So ito talaga siya, yung unwavering ba, kahit na parang gustong sabihin nito na kahit sa heaven, no, yung sa ligaya, tapos sa impyerno, sa hirap, no, sa dusa, kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, present siya sa lahat ng seasons ng ating buhay. May mga times na nakagraduate, for example, may mga times na success, may mga times na may dumadating na pera, may dumadating na grasya, may times na dumadating ang challenges, may namamatayan tayo. So, lahat ng stages, ng seasons ng buhay ng tao, andun ang Diyos. No? We were not alone mga kasembreros, and He was not absent. Tayo lamang minsan ang nagiging busy na sa ating mga gawain at agenda araw-araw, pero ang Diyos po natin ay never po tayong iniwan. Tayo lang minsan ang naiiwan because of our daily agenda. So, ganun po mga kasos, which is kung dapat hindi ganun, ha? Dapat meron tayong panahon talaga sa Panginoon. Alright, so sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and panahon talaga sa Panginoon mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray.
Minute amin. See you sa next segment mga sir. Sen pa. Alam po.